Galit na galit si Senadora Laila de Lima sa nangyaring gulo na yan sa Bilibid kanina. Tingin niya, pakana umano ito ng Malacanang para lalo siyang siraan. Hinamon din ng Senadora si Pangulong Duterte na arestuhin na lang siya. Nakatutok si Jam Sisante. Hulihin niyo na ako ngayon! Kung yan naman talaga gusto niyo, ikulong niyo na ako ngayon! I'm here! Do what you want to me, Mr. President. I'll wait for you. Nagngingit-ngit sa kanyang press conference si Senadora Laila de Lima matapos yan lumabas ng balita sa nangyaring kaguluhan sa Bilibid na nagresulta sa pagkamatay ng drug lord na si Tony Co at pagka-ospital ng iba pang high-profile inmate na sina JB Sebastian, Peter Co at Vicente C. Duda si de Lima sa storya ng DOJ na nagsasyabu ang mga inmates sa Building 14 na dahilan ng riot. Taka naman natin na maniniwala tayo sa mga ganyang istorya. Bilibid 14 is supposed to be the most guarded facility now. Nandyan yung mga staff. Tapos gagawa ng istoryang ganyan na nagsasyabu kaya nagkarayot. Tama na po. In your desperation, Pangulo, para siraan niyo ako. Hindi niyo na iniisip kung ano na yung nagiging itsura niyo sa mata ng bayan at saka sa mundo. Kayo na po ang pinagtatawanan. Hindi po ako. Inosente po ako. Tama na, nagkakamali na kayo. Bago raw kasi nangyari yan, nakatanggap na si de Lima ng impormasyon na pinipilit ang mga inmate na magsinungaling umano para idiin si de Lima pero tumanggi raw ang mga ito. I am not discounting the possibility that this so-called riot is Malacanang's way of sending its messages to prisoners who refuse to implicate me in the Bilibid drug trade as part of Aguirre's and Malacanang's teleserye drama projecting me as the Bilibid drug queen. To threaten them with violence and murder simply because they refuse to be used in the ongoing House hearing is the height of mafia tactics and gangster-style operations that makes this government worse than a narco state. It makes this government an assassin state. Pero tila nagpanting ang tenga ng senadora sa pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na may mga puwersang ayaw pagsalitain ng convicted carnapper na si JB Sebastian. Tila pinapahiwatig daw kasi na siya ang nasa likod ng pangyayari. Matatanda ang inamin kamakailan ni de Lima na government asset ng nakaraang administrasyon si Sebastian at nagbigay ng impormasyon ukol sa ibang drug lord sa Bilibid. Ang mga convict naman na humarap sa investigasyon ng Kamara, si Sebastian ang itinurong nangangalap umano ng pondo para raw sa kandidatura noon ni de Lima. Ayon sa kanila, sa pamamagitan daw yan ng pagtutulak ng shabu. Itinanggi na ng senadora ang mga alegasyon. There are forces na ayaw na mag-testify, no? Yung si JV Sebastian, and tignan natin yung motibo kung sino yung ayaw na malaman siguro yung katotohanan. Ano na naman ang mga implication nila? Kagagawan ko na naman yan. Sila ang nagigipit sa akin. Masyado na nila akong ginigipit, inaapi, tapos ganyan pang gagawin nila. Lahat na lang sinisisi sa akin. And they call themselves men. Ganyan ba mga lalaki? They're cowards, they're fools, and they're liars. That is the bunch of officials that we have now. Binasa ni de Lima ang finorward sa kanya na text message daw ng asawa ni Sebastian noong September 21 na nagsasabing kakausapin ng misis ni JB ang kanyang asawa para pumayag na itong tumestigo na laban kay de Lima dahil apektado na ang personal nilang buhay.
Kinabukasan, nag-text daw ang source ni De Lima na nagmamatigas si JB at ayaw magsinungaling laban kay De Lima, kaya binabantaan na ang mga negosyo at bank account nilang mag-asawa. Ayon kay De Lima, ginigipit din ang dati niyang security aide na si Jonel Sanchez para tumestigo laban sa kanya. Si Sanchez ang tinuturo ng ilang inmate na bagman ni De Lima na kumukolekta raw ng pera mula sa mga drug lords sa Bilibid. May text message din daw ang isang source ni De Lima noong September 22 na nagsasabing pinipilit si Sanchez na pumirma ng affidavit pero inosente ito at kahit kailan ay hindi pa nakikilala si Herbert Colango, isa sa mga inmate na nag-aakusa kay De Lima. And I feel so hopeless. I cannot even help them with lawyers. Dahil kung papadalhan ko sila ng lawyers, sasabihin nila ayan kasi proprotektahan para hindi siya i-ano. Tingin ni De Lima, may mga galit sa kanya na nagbibigay ng maling impormasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil alam nilang may sama ito ng loob sa kanya dahil sa pag-imbestiga niya sa Davao Death Squad noong Commission on Human Rights chair pa siya at Davao City Mayor pa si Duterte. Isang indikasyon daw na mali ang impormasyong binibigay kay Duterte. Ang pag-amin nito na mali ang pagkakasama ng ilang pangalan sa una niyang pinaresentang drug matrix. Stop it! Stop the madness! I've been telling you kasi Mr. President, di kayo nakikinig eh. Dagdag ni De Lima, nanganganib ngayon ang kanyang buhay. May mga kaibigan daw siyang pinayuhan siyang umalis na ng bansa, pero hindi raw siya aalis. I want to fight here in my country. Di pa ako tuwag. Dahil wala pa akong kasalanan. Jam Sante, Nakatutok, 24 Oras.